Maraming salamat po muli sa oras na ito, Lord. Kami ay malaya na nakapunta rito, Panginoon, upang Ikaw ay aming makaliig, makapiling sa oras na ito, upang namdamin, Panginoon, ang kasaganaan mo, ang buhay mo, na siyang pinagmulan ng lahat. Lord, we are so grateful, Lord, for everything that you have done in our lives. That you have your eyes always upon us. From the beginning, even up to the end, until the coming eternal portion of your plans. Amen. That your eyes are upon us. And thank you, Lord. As David said, what is man that you are mindful of him? And we are also, Lord, mesmerized by the thought that, Lord, your focus is upon us on this earth. And so, Lord, we are truly, eternally grateful. We give you thanksgiving every time, every moment, knowing that we can never run out of things to thank for. Hallelujah. And it's our desire, Lord, that today, as we ponder upon your word, may we see you all the more. Amen. May you show yourself through your words. Amen. And allow us to have a glimpse of eternity. Yes, Lord. But not only glimpse, but experience, Lord, even while we are here on earth. Amen. Maraming salamat, Lord. Help us, Lord, to navigate the path that you set before us. That you continue to strengthen us. That you continue to lighten up the path that we are heading to, Lord. I'm also thankful that it is you who gives us the strength to continue in our walk, in our life, in the way we should go. Sa oras na ito, Panginoon, tulungan mo kami na lalo pa naming matunghayan, lalo pa naming maarok ang lalim ng iyong salita at lahat ng iyong pangako sa amin. Amen. Ay amin pong maranasan, magkaroon ng katuparan po, Panginoon, Amen, sa bawat buhay namin at sa buhay ng iglesia nito, Panginoon. At sa pamamagitan ng kapahayagan ng iyong salita, Panginoon, ay patuloy, Panginoon, na iyong binubuksan, Lord, ang aming pananaw at pangunawa at aming matunghayan, Panginoon, ang aming tutunguhan. Maraming salamat sa iyo, Panginoon. Help us, Lord, understand. In Jesus' name, Amen. Thank you, Lord. Hallelujah. Yung pong ating pong pag-aaralan ngayon is about God's promises. You know, the Bible, sinasabi po natin, the Bible is full of promises. Yes. At ang nilalaman po ng Biblia, ang salita ng Diyos, ay patungkol kay Kristo at lahat po ng mga pangako niya mamula noong pa.
Pangako niya magmula nung nag-umpisa ang creation na ito. Amen? At alam natin na ang kabuuan ng salita na inilahad sa atin sa pamamagitan po ng mga propeta, ng mga apostoles ng Panginoon, ay upang tayo ay magkaroon ng linaw sa ating pong pamumuhay. Hallelujah. At alam natin na ang pangako ng Diyos ang siya nagbibigay ng tibay ng ating pong paglakad sa mundong ito. Nagbibigay ng kasiguraduhan. Amen? Hallelujah. Kaya, alam po ninyo, the Bible has more than 8,000 promises for every one of us. Amen? Amen. But of course, these promises, ang para sa tao ay, out of these 8,810 promises, 7,487 of them are God's promises made to us, to humankind. So majority po ng promises ay tungkol sa atin. Amen? Amen. So, the Bible has literally thousands of promises from God to us in the scriptures. As God's children, our Heavenly Father wants us to remember His promises and look forward to them with great expectation or anticipation. Kailangan talaga, meron tayong po, alam niyo po yung expectation? Dapat, kung may pangako sa iyo, dapat expectant ka. Yeah. Kung importante yun, dapat expectant ka. Amen. Hindi natin binabaliwala. Di mo ba? Amen. But the problem is, out of the 7,487, basta? Yes, 407. Ilan ba yung alam ninyo? Hindi man lang nakakatiting, di ba? Yeah. Alam nila, 3, 5. Yeah. Kaya dahil pa natin dapat malaman. Amen. 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 Alam nyo, yung pangako sa hindi lang ginawang enumeration yung ginawa ng Panginoon. Ginawan po ng istorya at mga halimbawa sa buhay ng mga tao na kasama po sa istorya sa Biblia. Magmula kay Adam hanggang kay Lord Jesus Christ, hanggang sa mga disciples. Amen? Ay binigyan ng istorya lahat ng mga promises para sa ganun mas maintindihan natin, mas may ilarawan natin sa ating pong pananaw yung lahat po ng pangako ng Diyos sa atin. Amen? Amen. So, God's promises can be an anchor for your soul during the difficult storms of life. They can bolster your faith, provide comfort and peace, boast your strength, increase your hope, and so many more. Amen. Ibig sabihin, dahil ito'y patungkol sa atin, sa dami po, ay sobra-sobra nga para sa, kasi ang lahat po ng pangako ng Diyos ay para sa atin. So, bawat bahagi or area ng buhay po natin ay may napakaraming katapat na mga pangako. Imagine, ilan ba yung area ng buhay natin? Ilan lang. Di ba? At ang bawat bahagi ng buhay natin ay libo ang katapat ng mga pangako. At alam niyo ba at lahat po ng pangako na ito ay nagkaroon ng katuparan, most of it. Konti na lang yung tutuparin doon sa mga pangako. It's the future natin. Especially sa end times. Pero halos lahat na natupad na. At yung karamihan ng mga pangako ay habang nabubuhay tayo, andyan buhay siya. Aktibo yung mga pangako na yan na kaya natin tungtungan, hawakan, kapitan upang tayo ay makatawid sa ating paroroonan. Amen. Amen. Ibig sabihin,
Kaya nga, andyan po yung Holy Spirit. Nung si Lord Jesus Christ ay nag-ascend sa kalangitan, ay ipinadala ang Banal na Espiritu sa atin upang ipaalala sa atin ang mga pangako ng Diyos. Sapagkat sabi po sa kanyang salita, let's look at these scriptures. These are precious gifts to anyone who believes, follows Jesus Christ, our Lord and Savior. Amen? And 2 Corinthians chapter 1 verse 20. Sabi po dito, all promises are yes and amen in Christ. Amen. So, pag sinabing all, lahat po nung libo-libong pangako, sabi doon, ay yes and amen. Amen. So, hindi lang sinabing yes. May kasama pang amen. Ibig sabihin talagang tinutukan pa ng amen. Ano ba ibig sabihin ng amen? So be it. Yes, amen. Hindi lang oo, hindi. So be it. Mangyayari. Parang gano'n. Amen. Hallelujah. Amen. Numbers 23 verse 19 says, God is not a man that he should lie, nor a son of man that he should repent. Has he said, and will not he do it? Or has he spoken, and will he not make it good? Amen? Ito po yung sabi sa Numbers. May mga sinabi na hindi niya ginawa, at pagka sinabi niya, will he not make it good? Ibig sabihin, ang nangangakong Diyos sa atin ay willing na gawin, more than willing na gawin ang mga pangako niya. At hindi lang yan, kayang-kaya niyang ipatupad ito pa rin. Kayang-kaya niyang gawin ang lahat ng pinangako niya. Tutunan natin isang pansin ng mas napaka-important din bagay na sa tingin ng mundo ay imposible. Hindi lang tayo. Sa libutan. At ito po ay yung pangako sa Israelites, sa Jews. Hindi po ba after na na-conquer po ng Roman Empire ang Jerusalem, ang Israel. Ano nangyari? Sinira ang city, giniba yung temple, at kumalat lahat. Nakalat ang mga Hudyo sa buong mundo. Diba? Ngayon, nakakalat pa rin sila. Pero, nag-umpisa na. Nagkaroon na ng bansang Israel. Amen. Amen? Let's go to that scripture. Sa chapter 30 ng Jeremiah. Actually, dalawang chapter to, pero hindi na natin papasahin lahat. Punta lang natin yung para makita natin details kung paano sinabi ng Diyos yung pangako. So, Jeremiah chapter 30. Actually, 30 and 31 yun. But, sabi po dito, the word came to me. I came to Jeremiah from the Lord, saying, Thus speaks the Lord God of Israel, saying, Write in a book for yourself all the words that I have spoken to you. For behold, the days are coming, says the Lord, that I will bring back from captivity my people, Israel and Judah, says the Lord. And I will cause them to return to the land that I gave to their fathers, and they shall possess it. Now, these are the words that the Lord spoke concerning Israel and Judah. For thus says the Lord, we have heard a voice of trembling, of fear, and not of peace. Ask now and see whether a man is
ever in labor with child. So why do I see every man with his hands on his loins, like a woman in labor, and all faces turn pale? Alas, for that day is great, so that none is like it, and it is the time of Jacob's trouble. But he shall be saved out of it. For it shall come to pass in that day, says the Lord of hosts, that I will break the yoke from your neck, and will burst your bonds. Foreigners shall no more enslave them, but they will serve the Lord their God, and David their king, whom I will raise up from them. He's speaking about, sino yung sinasabi dito? Si Lord Jesus Christ. Amen. Si David, sabi dito, the descendant of David. Yeah. David their king. Jacob shall return, have rest and be quiet, and no one shall make him afraid. For I am with you, says the Lord, to save you, though I make a full end of all nations where I have scattered you. Yet I will not make a complete end of you, but I will correct you in justice, and will not let you go altogether unpunished. For thus says the Lord, your affliction is incurable, your wound is severe. There is no one to plead your cause, that you may be bound up. You have no healing medicines. All your lovers have forgotten you. They do not seek you. For I have wounded you with the wound of an enemy, with the chastisement of a cruel one, for the multitude of your iniquities, because your sins have increased. Why do you cry about your affliction? Your sorrows is incurable. Your sorrow is incurable because of the multitude of your iniquities, because your sins have increased. I have done these things to you. Therefore, all those who devour you shall be devoured, and all your adversaries, every one of them shall go into captivity. Those who plunder you shall become plundered, and all who prey upon you I will make a prey. For I will restore health to you, and heal you of your wounds, says the Lord, because they called you an outcast, saying, this is Zion, no one seeks her. Thus says the Lord, behold, I will bring back the captivity of Jacob's tents, and have mercy on his dwelling places. The city shall be built upon its own mount, and the palace shall remain according to its own plan. Then out of them shall proceed thanksgiving, and the voice of those who make merry. I will multiply them, and they shall not diminish. I will also glorify them, and they shall not be small. Amen? So, as we go on, it talks about yung nakakatakot, dreadful, because they will be sent away in captivity, and later on, they will be brought back. Yeah. Amen? At sinabi po dito, hindi natin mabasahin, but yung details po na pag bumabalik na sila, ay yung mga lumpo, yung mga bulag, yung mga bigi, yung mga malapit ng mga anak, yung mga ay sama-sama silang babalik. At katuloy nangyari na po yun. Amen. Alam niyo ba, those who were being, pagkatapos na maitayo ang bansang Israel, ay dagsahan po yung balik. Amen. Actually. Yes. Amen? Amen. At alam nyo, kahit yung mga kwan, sa daan pala, nanganak lang sila. Dala-dala nila, naka-stretcher yung mga may sakit. It happened. Amen? At parang imposible po na mangyari. Yeah. Imagine for 2,000 years, Yes. Amen. they were out, and there was no land Yeah. from Israel. Amen. And actually, yung mga tao po sa mundo, nakalimutan ng ano ng Israel. Wala na. Yeah. Wala na sa history sa maraming bansa. Ba't pinangako ng Diyos? Amen? Pero sa lahat ng mga nagsasabi, imposible. Yeah. Because everyone is against it. Yes. Yeah. Amen. Amen? Nung itatayo po yun, kaya nga naging magandang papel ng Pilipinas, dahil nung ito ay itaas ang issue na ito na gawin ng issue, Sila bansa, nag-agree. mabubuo na yung bansa, i-recognize na ng maraming bansa,
At isa sa mga importanteng boto ay galing sa Number one. Pilipinas. Yeah, amen. Oh, That's why the Nandun Israelites are forever grateful to the Philippines. amen. And we were the only nation that accepted dalawang barko yata yun. Na walang refugees ng World War II. Dahil sila ay hindi pwedeng dumaong sa Europe dahil sila ay papatayin ni Hitler. Amen. Amen? At ang nagbukas lang ng pintuan para sa kanila ay Pilipinas. In all, sa buong Europe, kahit sa Amerika, hindi sila itinanong. Kahit dito sa Asia, walang tumanggap. Pilipinas lang ang nagbukas ng pintuan. Anyway, so nagkaroon po ng bansang Israel. Amen. So most are convinced that the Jewish people are finished. That lahat po ng mga salita tungkol sa kanila ay nangyari na at wala na. Hindi na mangyayari yung sila ay mabubuo muli. But what I'm trying to Number one natin. put a picture with is that so that you can see the reality of the promise of God. Amen. Ibig sabihin, kahit ang buong mundo ay magsama-sama para pigilan ang pangako ng Diyos, ay hindi kakayanin. Amen. Magwawagi pa rin ang salita ng Diyos. Amen. It's like the word against the world. Amen. Yes, Lord. And always the word of God prevails. Amen. So, what I'm saying is, yung napaka-imposible na ibig sabihin, yung buong mundo ay against. Israel, yeah. Amen? Buong mundo ay against. Ay naging totoo dahil ito ay pangako ng Diyos. Amen. How much more yung mga maliliit na bagay sa ating buhay? Yeah. Amen. I mean, of course, there was time that has to be considered, 2,000 years. But of course, ito yung timing ni Lord eh. Amen. Amen? At alam niyo ba, na bago mabuo yung bansang Israel, ay gusto pang pigilan ng Diablo. Yeah. Kasi nga, di ba, kumilos ang Diablo sa katauhan ng maraming tao, kagaya ni Adolf Hitler. Yes. Yeah, amen. Amen? Amen. At alam niyo ba na kung ilang milyones na Hudyo ang pinatay? Yeah. Marami. Hindi lang thousands, millions. Yes. 6 million Jews. Oh. Dami nila. 6 million ang pinatay. Talagang gumawa ng sistema ang regime ni Adolf Hitler. Talagang systematic. Mahirap patayin yung 6 million. Yeah. Kahit na walang laban, mahirap patayin. Yeah. Yeah, amen. Totoo ba yun? Totoo yung million. Eh kahit yung pinakamatapang, kabili mo kakatayo ba sa isa? Hindi kakayanin, di ba ba? Amen. Systematic po. Sila sa isang bagon Yeah. ng train, bagon ng train. Yeah. Pupunta sila, sasakay sila galing sa concentration camp. Sasakay sila sa bagon ng train, at doon sa bagon ng train, tsaka mga truck. At yung isisilyado at ipapausok yung usok ng makina, doon pinalalabas yung usok sa. Kanila. So sandali lang mamatay. Yung Sila, kunti lang hangin doon na i-replace. Minuto lang, patay na sila. Yeah. Tapos itatapon sila, napakalaking pit. Alam niyo yung malaking bukay. Para silang alam niyo yung parang puno mga kahoy, mga basura din talaga doon. Yeah. Kasi gustong pigilan na. Grabe. Kasi alam na mangyayari yun. Alam na ng Diablo na mabubuo na yung bansang Israel. Amen. Amen. Yes. Pero nangyari pa rin. Amen. Hallelujah. Amen. So, ang problema mo, kapatid, pag ikumpara mo sa problema ng bansang Israel, para siya ay magkaroon ng katotohanan, Katiting lang. ay katitig lang. Amen. Parang isang patak ng tubig sa Pacific Ocean.
Your problem is so insignificant compared to the fulfillment Grabe na walang katahimikan. of Israel being a nation again. Amen. Amen. Yes, Lord. Amen. Amen. So, yun nga, kaya may pinapakita yung picture kasi Thank you, Lord. pagka tayo nakatutok sa problema natin, akala natin laki-laki, swarm na lang. Na parang, alam mo ba, parang hindi kaya ng Diyos yung problema mo. Parang ikaw lang mayroon napakabigat na problemang walang kayang lumutas. Kaya kalugmok. Pero pag sinabi mong, bahala na, hindi mo namamala, alam niyo yung bahala na? Para bang kay bathala na. Yan galing po yung bahala na nasalita sa atin. Oh. Ibig sabihin, hindi mo namamala, ipasa Diyos na lang. Kay Lord na lang. Parang yan, ibig sabihin, kay Lord na lang yan. Amen. The problem is, pagka wala ka na magawa, tsaka ka lang pupunta ron. Totoo. Parang pagkasubuko ka na, tsaka mo lang sa kamalala. Amen? Amen. So, let's take a look at the picture. Kayo ngayon, kung ano ba yung sitwasyon na meron kayo ngayon, ikumpara nyo yung problema na idinaanan ng Israel. At halos maubos sila sa Europe. Systematic po yun. Pinlano ng matagal yun. Hiniwalay sila. Tapos pinagtrabaho pa sila hanggat doon kaya ng sistema ay kaya na intimidate, doon lang sila hinuli, nilagay doon sa concentration camp. Pero habang ginagawa, inaalipin pa sila. Yeah. Kinuha lahat ang yaman nila. Mga gold, pera, mga anything. Valuable possessions nila, kinuha lahat. They were strict. And yet, hindi naging successful pa rin. Ngayon, nag-try pa rin ang Israel. Amen. Yeah, amen. Ngayon, lumalago na naman sila. Amen. Ngayon, may bansa na sila na sila yung sa mga pinakamalakas na army sa mundo. Amen. And they have the most modern technology in terms of medicine, in terms of space, in terms of warfare. Yeah. See how God can do it Amen. if you just put your trust. Amen. 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 At alam niyo pa, marami pong mga pangako pa ng Diyos. Alam natin na one thing, Sa Pilipinas. kahapon ang senior ko, it's about the preemptor. Alam niyo yung preemptor? No, Pastor. It's about a snake who eats the whole egg. Swallow. Nakakita na ba kayo nun? Sa mga documentary. Documentary lang, Pastor. Kaya ngayon, existing pa rin yung ano yun. Kaya lang, pinapakita yung sa documentary, pinapakita yung mga klase ng ahas. Yung kumakain Na ka ng yung prey animals. nila. Di ba? Alam niyo ba na ang tawag doon ay parang Terminator? Terminator of life. Why? In the egg, there's life. Bago sumibol yung ibon, o yung manok, or whatever, the bird, ay pinuputo lang ang kalaban. At yun, ganun ang trabaho ng Diablo. Amen. Yes. Preemptor. Kung ikaw ay makakamtan mo na yung success mo, dadang ka ng problema. Yeah. Amen. Hello? Amen. At sigurado yun, pag dumaan ka ng problema, ibig sabihin, napaka-importante yung ginagawa mo na Amen. pinipigilan ng Diablo. Amen. Si Lord Jesus Christ, nung siya ay ipinanganak, di ba nung ipinanganak, bakit nagtago-tago pa sila Mary at ano? Because Jesus is important. Census, nagtumbakan sila, doon sila tapos, si Herod, pinapatay lahat doon sa Bethlehem. Pinapatay lahat ang 2 years old below. Para lang mamatay ang Son of God. Yeah. Ganun lagi ang trabaho ng Diablo.
Alam niya. Amen? Amen. Si Lord Jesus, mamamatay na nga lang. Pinipigilan pa niya sa pamamagitan ni Peter. Yes. Nung kinikwento ni Lord na ito ang mangyayari sa akin. The night before he was arrested, he was having fellowship with his disciples. And he was telling the story and everything that will happen in the next few hours. And Peter stood up and said, hindi pwede yan, Lord. Hindi mangyayari. Parang sinasabi niya, over my dead body. Di ba? Yeah. Pero anong nangyari? Sabi ni Lord sa kanya, get behind me, Satan. Yeah. You are only mindful of mga worldly things, but you do not understand the spiritual things. Mm. You know why? Pinipigilan niya si Lord na pupunta sa cross. Yeah. That's the enemy, how the enemy works. Amen. Kaya kung may problema ka, kapatid, at especially kung ang problema mo ay hindi naman dahil sa mga desisyon mo, ang ganda-ganda ng takbo ng ginagawa mo dahil mayroong planong maganda, di ba? Amen. Okay ka naman, wala ka namang ginagawa masama. Pero biglang may hooks, biglang may kumakalang. Magpasalamat ka. Ibig sabihin, nakita ng Diablo, importante yun. Amen. Nandyan na yung nandyan na sa kanto yung breakthrough mo. Amen. Amen! Amen. Hallelujah! At alam nyo, pagka ikaw ay tumutupad lang sa mga pangako ng Diyos, walang makakapagpigil sa iyo. Amen. Kapag kung ikaw ay dumadaan at tungo ka sa promesa ng Diyos o mga purpose ng Diyos, pagganggain ka ng kalaban, si Lord ang binabangga niya. Amen. Lahat po ng mga disciples ni Lord, yung mga apostles ni Lord, ganoon po, walang nangyari hanggang sa panahonan nila. Amen? And pagkatapos ng ministry, well done. Praise the Lord. Of course, sila ay lahat na martyr, 12 apostles. Yeah. They were executed because of their faith. But that was the faith that they had in the Lord. Kailangan sila mamartir kasi ang reward ng martir ay kakaiba. Meron plano si Lord sa kanila. Amen. Amen. Pero tayo naman, di naman tayo minamartir. Amen? Amen. Kunting sakit lang, reklamo na tayo. Napaya ka na ng konti. Alburuto ka na. Dahil mo lang sinabi, dahil mo lang naisip, dahil mo lang tinawagan, dahil mo lang kanino ka nagsumbong. Wala akong pinupuntirya. It's between you and the Lord. Amen. Wala akong istorya na alam sa inyo. Okay? I'm just relating things that usually that happens. Amen. Amen. Nangyari na sa Biblia. Amen. Pinakita na kung ano mga mangyayari sa atin. Yes. Amen. Amen. Kaya, umapit ka lang sa pangako. Amen. 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 Numbers 23 verse 19. I just go to that already. Joshua 23:14. Behold, this day I am going the way of all the earth. Ito po yung si Joshua ay mahina na, matanda na, malapit na ang katapusan niya. Kaya pagkatito yung verse chapter 23, si Joshua ay tinawag niya na lahat ang mga leaders ng mga tribes, ng mga leaders ng buong Israel. At sabi niya, and you know in all your hearts and in all your souls that not one thing has failed of all the good things which the Lord your God spoke concerning you. All have come to pass for you. Not one word of them has failed. Amen. Amen. So,
Magmula nung sila lumabas sa Egypt hanggang sa punto na ito, ipinaalala ni Joshua na lahat ng sinabi, pangako ng Diyos sa kanila, tungkol sa kanila, ay walang nag-fail. Amen. Lahat natupad. Amen. Kaya sinasabi niya, kaya ipagpatuloy nyo, sundin nyo lahat ang mga sinulat sa loob, doon sa loob Moses. Yung commandments ni Lord sa pamamagitan ni Moses, yung binawa ni Lord. Amen? Amen. Kung gusto kung nais yung maging matagumpay sa inyong pamumuhay sa lupang ipinagkaloob sa inyo ng Panginoon. Amen. At this time, yung time ng puntong nito, sila po ay nandun na sa mga partisyon ng kanila sa Canaan. Bawat tribe ay meron na. Kaya lang, hindi pa nalipol lahat ang mga nakatira doon. May mga kasama pa silang mga remnants ng mga yung mga residents po, yung inhabitants po sa lugar na kanilang kinaroroonan. Kaya sinasabi niya, huwag kayong tumingin sa mga idols nila, huwag kayong sumamba sa kanilang mga idols, huwag kayong mag-swear, dahil po dito, pagkabasahin niyo po yung ito yung sinabi niya. Amen? So, ibig sabihin, habang siya ay leaders, he saw to it that these things have been done. That's why they were successful. Amen? That's why nalipon nila, natalo nila yung mga inhabitants po doon. Pero alam natin ang istorya. Ang buhay ng mga Israelite after that, skiso. Yeah. Pag sila ay nakakalimot, tatalo sila. Yeah. Pag sila ay tumawag, magpapadala ng Savior. Diba? Sa mga panahon ng Judges. Yeah. Panahon ng mga kings, ng prophets. So, ganun po yung one season. Pagkahabang panahon, nakakalimot sila. Kasi hindi nila natuturo sa kanilang mga anak. Hindi nila ipapakilala ang Diyos. Yeah. Yeah. Yes. Kaya after one generation, everything was forgotten. And then, somebody will remind them, the prophet will remind them, kayo, nakalimot na naman kayo, kaya dumating ang salot na ito. Yeah. At sila ngayon ay luluhod na naman. Ganun naman. Ganun sila eh. Pero how Tayo. patient is the Lord. Yeah. Amen. Patient talaga. From the history ng pagmula ng kay Joshua hanggang sa propeta, ganoon lagi ang buhay nila. Stiff-necked people. Mga mayayabang kami, stiff-necked sa yabang. Yes. Sa atin tawag din, matatango sa ilong. Matatango sa ilong. Katasan mo lang. Totoo po yun. Totoo yun. Basta. Alam niyo ba na Hindi ko lang matas. marami pa rin Kristiyanong ganun? Yes. Wala akong pinatutungan. First, 2 Peter chapter 1 verse 4. By which have been given to us exceedingly great and precious promises, that through this you may be partakers of the divine nature, having escaped the corruption that is in the world through Christ. Through lust. So what I'm saying here, sabi po ni Peter dito, lahat po ng mga pangako ng Diyos ay para lang maging partaker tayo. Ibig sabihin, ano ba yung partaker? Yan. Para maging bahagi tayo sa kabanalan ng Diyos sa buhay natin. Amen. Amen. Sa ating po pagsunod. So, habang kumakapit tayo sa mga pangako ng Diyos, ay hinuhubog tayo para maranasan natin na maging bahagi tayo
sa banal na pamumuhay. Amen. Amen. Hallelujah. Si Lord, kung may pinapagaw sa atin, akala natin parang pinaparusahan ka na. Pero actually, kabutihan po natin lahat yun. Amen. You know why? Because He knows what is ahead of us. At alam niyo ba yung tinutuwid na yung lakad mo? Kasi doon, pagka hindi tuwid ang lakad mo, may mabanggain ka doon. Hindi mo nakikita yun. Kaya sabi ni Lord, tuwid mo yung lakad mo, matitisod ka dyan. Amen. Yeah. He knows it. It's more how many steps ahead. Actually, nakita na yung katapusan ng hakbang mo eh. Yeah, amen. Hindi lang 5 steps. The end of your step, He knows it. He saw it. Amen. Amen. That's why, ang gaan ng buhay natin, masarap ang buhay natin kung tayo ay sumusunod. Amen. Kaya nagkakaroon ng hirap ang buhay ng tao kasi pasaway. Alam niyo na? Thank you. Amen. Amen. Romans 8:32. Who did not spare His own Son, but delivered Him up for us all? How shall He not with Him also freely give us all things? Alam niyo yung word na hindi napupuna habang binabanggit itong verse na ito. Sabi ni Lord dito, sabi sa salita, but delivered Him up for us all. How shall He not with Him? Para bang yung mga pinapakalob sa atin ay hindi lang po yun outside God. Sabi dito, with Jesus. If Father God has given up His Son for us, how will not He give everything with Jesus? Yan po ibig sabihin po dito. Yung po yung nakikita hindi na-overlook na praise with Him. Kasama si Lord lagi. Hindi isang bagay lang, yan. Hindi, pag may binigay, it's with God. It is Jesus Himself that is being given to us every time. Amen. Pagka ikaw ay nasaktan, si Lord nasaktan. Amen. Pag ikaw ay tumanggi, si Lord tinanggihan mo. Yes. Amen. Amen? Amen. So, tandaan po natin yon kasi ang ganda ng salita eh. Yeah. I-picture nyo po yon. Parang ibig sabihin, pagka binigyan ka ng pagkain, may kasamang laman ni Kristo. Pag uminom ka ng tubig, kasama yung dugo ni Kristo. With, sabi, with, kasama. Amen? Amen. So lahat ng bagay na tinatanggap natin na kaloob na ng Diyos dahil sa kamatayan ni Kristo, ay kasamang tinatanggap natin si Kristo mismo. Amen. Because when He was given up on the cross, we are with Him on the cross. God's mind is with is us with Him. Yung vision na nakita ng Diyos, ang Father God, is that when Jesus Christ was sacrificed on the cross, He saw us there with Him. That's why we were crucified with Christ. Amen. Galatians 2:20. Yeah. Sabi ni Paul, nung nakita niya yung vision na yun, I have been crucified with Christ. No longer. I no longer live. Amen. And the life that I live I live the life of Christ already. I am living the life of Christ. Yeah. And yung pamumuhay ko na ngayon, I live by the faith of the Son of God. At sa paglakad mo sa mundong ito, ay sa pamamagitan ng pananampalataya ng anak ng Diyos na napasayo. Amen. Yun po sabi sa Galatians 2:20. Jesus. Grabe, yung pag-isipin natin lahat, wala ka na nga para galing sa lahat-lahat na kay Lord. How much more kaya ka nag-struggle because pinipili mo pa yung tinatanggap mo, pinipili mo pa yung
That's why you struggle. Amen. Alam niyo, sabi nga huwag natin siguro basahin lahat yung 7,000 promises, di ba? Kasi hindi tayo matatapos sa buong linggo. Hindi talaga, Pastor. Binibigyan na natin lang puntos yung mga pangako ni Lord. Amen. Hebrews 10:23. Sabi po dito, let us hold fast the confession of our hope without wavering. For he who promised is faithful. Let us hold fast. Kapit. At pag ikaw ay nakakapit, ay nanatiling buhay ang pag-asa mo. Kaya sa huwag ka mag-waver. Kasi ang pangako ay faithful siya. Amen. God is so faithful of His promises. Amen. Amen. He is more than able to do every promise that He made. Amen. When He promised that He will bring again, He will bring the Israelites again into a country called Israel, it was so impossible. Yeah. Amen. Nakalimutan na ng mundo. 2,000 years na nakaraan. At nangyari po yun from every country where they live. Lumabas sila. And now there are 6 million Jews there or 7 million in Israel. Hold on na. At still adding. Kasi every day may dumadating. Amen. Yes. You know, there's the government and some non-profit organizations are putting up money to fund those who want to come back to Israel, mga Israelites, Yeah. from all nations. Kaya nga may mga maitim na Israelites, Yes. Ito. mga Jews, sila kasi yung mga during the diaspora, napunta sila sa Sudan, sa ibang yung country na itim. Amen. Nung bumalik sila, mga itim sila. Yeah. Pero they know their ancestry. They know the laws. Amen. Yun ang maganda sa kanila. Nawala nga sila ng diaspora, pero hindi nila kinalamutan. Yun, para naging tradisyon sa kanila. Yeah. Amen. Amen. They know their lineage. And they practice yung religion nila, Yeah. which is Judaism. Judaism. And some of them are Messianic just now. Amen. Yes. And from everywhere, may Chinese, mayroong Russian, mayroong Hungarian, mayroong Czechoslovakian, mayroong Romanian, lahat ng takwan. Countries. Sari-sari. Kaya yung Israel ngayon, sari-sari. Yeah. Amen. Pero ang maganda, very prominent pa rin yung feature ng Israelite, si Jew. Mayroon akong pamangkin sa pinsan. Ang naging asawa ay Jewish. Talaga hindi mo papagkawalan, Jewish talaga yung mga anak. Although may feature yung pinsan ko, kasi maliit siya, malaki ang binti. Yung isang anak, gano'n. Pero yung mukha, Jewish pa rin. Amen. Hindi talaga po. Pwede Morocco. Meron ko pamangkin, kapapanganak lang, Jewish din ang asawa. Oh. Baka si Pastor ang pangasawa. Ang Pilipino si Agape. Hindi mapangasawa, tita. Pangasawa. Let us wait and see. Amen! We're looking forward to it. Amen! 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 Di ba? Pagka nag-hope nga, sabi niya. Amen. Anyway. Yes, and amen. Yeah, why not? Let's go to that napakaganda ng mga let's go to Romans. Chapter 8. Ito, alam natin to.
38 to 39. That last two verses. For I am persuaded that neither death, nor life, nor angels, nor principalities, nor powers, nor things present, nor things to come, nor height, nor depth, nor any other created thing shall be able to separate us from the love of God which is in Christ Jesus our Lord. Amen. So, ibig sabihin, kahit saan ka man naroon, ang pagmamahal ng Diyos sa pamamagitan ni Kristo Jesus ating Panginoon ay laging nakapalibot sa iyo. Sabi nga dito walang sino man, kahit nung lalim, yung lapad, yung how deep, how haba. Di ba? So, lahat po ng sukat, mayroon. At lahat ng kapangyarihan. Ano pang hahanapin mo? Pangako ni Lord, nasaan ka? Ang pagmamahal ng Diyos ay laging kasama mo. Amen. Kasi sinabi ni Lord sa Hebrews 13:5, di ba? I will never leave you. Yun po yun. I will never leave you, nor forsake you. Amen. Yung 8:38-39 is a support verse for that. Yeah. Na kahit nasaan ka, ibig sabihin, dala-dala mo yun para nakashield ka. Yeah. Amen? Para ka naka-armor. Pag lumalakad ka, kahit nasaan ka, dala-dala mo yung pangako ng Diyos. Amen. That's why huwag kalimutan, Lord, di ba? You always connect with God and remind Him of the promises that He has for you. Amen. And God is always ready to implement the promise. Amen. Amen? Remember si Daniel, when he learned the promise na, ika 70 years na. At alam niya na may promise ang Diyos. Amen. Na ililiberate na sila. Anong ginawa niya? Pray. And after he prayed, just 3 minutes, 5 minutes, the angel came. Imagine. Kasi promise ni Lord. Amen. So when you pray, activate, andyan lagi nakaabang. At kailangan mo lang pananampalataya. Amen. Amen. So, alam nyo, marami pa kung pwedeng babanggitin sa inyo. Kaya nyo maganda ng alas 12:30. Amen. Amen? Amen. Philippians 4:19. I will supply all your needs according to your riches. Yeah, ayan to, importante. Deuteronomy chapter 7 verse 9. Ito lang, punta tayo doon. Deuteronomy chapter 7 verse 9. Therefore know that the Lord your God, He is God, the faithful God who keeps covenant and mercy for 1,000 generations with those who love Him and keep His commandments. Sabi po dito, covenants, promises. Covenant is a promise. Alam niyo ba na mayroon pong active na covenant sa atin? Di ba yung pagka magpapartake tayo, pagka salo-salo tayo, the covenant of new blood. Covenant ni Lord. Yung grace. Amen. Every time, that's why we are always reminded when we partake of the blood of the juice and the bread, we are reminded of the covenant that Jesus made. The grace of God that is always upon us. Amen. Yung awa ng Diyos. Biyaya ng Diyos. Laging umiiral sa buhay natin. Amen. Kung kahit ikaw ay hindi tapat, ligtas ka pa rin. Hindi ka pa rin napapahama. Hindi ka pinaparusahan. Amen. Grace. Pero huwag mong abusuhin, kapatid. Amen. Amen. Amen.
Hallelujah. Ito pa. Isaiah 54:10. Let's go to that. For the mountains shall depart, and the hills be removed, but my kindness shall not depart from you, nor shall my covenant of peace be removed, says the Lord, who has mercy on you. This is for us also. Ang dami po. Sabi ko sa inyo, 7,000 mahigit para sa atin. Hina-highlight ko lang yung mga nare-remind sa atin. Matthew 11, nangangailangan ka ng kapayapa ito. Matthew 11:28. Let's go to that. And 29, it says here, come to me, all who labor and are heavy laden, and I will give you rest. Take my yoke upon you and learn from me, for I am gentle and lowly in heart, and you will find rest for your souls. Diba? The moment you come to Him, May maganda na ano. kaya ano pagka ikaw ay napapagal? Ano ba ibig sabihin napapagal? Mapagod. Saan ka ba napapagod? Hindi lang po yung physical na work. Kadalasan po, yung turmoil sa kaisipan, yung peace sa iyong puso at damdamin sa iyong tawag dito. Sa iyong kaluluwa. Napapagabag ka. Pagka lumapit ka sa Kanya, sigurado mararanasan ng peace. Kaya, Kanya din ako. come unto me. Invitation ni Lord. Pangako niya. Sabi nga, buhay na pangako yun. It's an active promise of God, of Jesus Himself. Hindi po yun natapos. Hanggang ngayon. Kasi andiyan pa si Lord, nasa atin siya. Okay? Seek Him. Go to Him. Come to Him. Amen. Hallelujah. This is a promise. At ang dahil pa po, sabi ko sa inyo, hindi tayo matatapos dito. Come to me. Deuteronomy 31:18. So, 31:8. Let's go to that. Last na siguro to. 31:8. Kay Joshua to. Yung Alam natin dito. And the Lord, He is the one who goes before you. He will be with you. He will not leave you nor forsake you. Do not fear nor be dismayed. So, ang daming pangako ng Panginoon na hindi ka iiwanan, hindi ka pababayaan. Ang aking presence ay kasama mo lagi. Diba? My presence shall always be with you. Amen. So, ano pa ang, yun lang sa pangako na yun, solve ka na eh. Kung talagang may isa buhay mo yun. Diba? Amen. Let us learn. Alam nyo, ang gawin nyo, bawat sa linggo, yung, alam nyo yung promise na Panginoon, makikita nyo man yun, i-google nyo. Yeah. Kaysa yung maghanap pa kayo dyan, Google nyo, and then go to that scripture. Amen. Yes. And then meditate on that single verse lang. Or 2 verses, depende. And then, meditate upon it. Huwag mo lang basahin na knowledge. Make it yours. Ibig sabihin, by heart, you know it. Amen. I tell you, there will be a big difference. Amen. And then another week or 2 weeks, punta ka na naman sa isang pangako ng Diyos. Especially yung need mo ngayon. Go to it. And ito yung sabi nila, come to me. Yung sabi ni Lord, come to me. Paano mo lalapit sa Kanya? Nakikita mo ba si Lord? Nayayakapin mo, gano'n? Hindi. The Word. Amen. He is the Word. He is inside of you. Amen. Amen. So, kung ano yung dinadaanan mo ngayon, go to Him. To His Amen. Word. To His Word. Hindi yung kung saan ka nagpupunta. Pag
pag tinanong, bakit ka doon? Tinanong ko si Lord doon eh. Hindi mo ganun yun. Di mo ba? Go to your room or go to your place where there's yung silence and then meditate on the Word. Alam niyo kung paano mag-meditate? Baka, question naman, ano ba ibig sabihin meditation? Meditation is focusing and understanding. Amen. Sometimes you have to use, mayroon ka nabasa na, I use it, pray read the Word of God. You read the Word of God and then put it in prayer. Amen. Yes. Like for example, this one. Para makita niyo. Yung binasa ko ng Deuteronomy 31:8. Sabi po dito, and the Lord, He is one who goes before you. Lord, maraming salamat, Panginoon, na Ikaw ang lumalakad bago sa akin. At sinasabi mo lagi, pangako mo na Ikaw ay laging kasama ko. Amen. You pray, read. Yeah, amen. Ipanalangin mo yung salita ng Diyos at angkinin mo. Ikaw yun. O kaya sabi mo, Lord, dumadaan ako sa pagsubok ngayon. Ito yung problema ko, Panginoon. Parang hindi ko na-feel na andyan ka sa akin. Pero ngayon, di ba? Sinabi mo, Panginoon, sa iyong salita, na kahit saan man ko magtungo, ay kasama mo ko lagi. Salamat, Panginoon, na hindi mo ako iwanan, hindi mo ako pababayaan. Laging presensya, lagi ko kasama kahit saan ako magpunta. Amen. When you pray, read, it becomes yours. Amen. At huwag mong hihintuan, hindi na tapos na. Hindi, make it yours. Amen. At habang ikaw, alam mo na, di ba? Isang verse lang yun, memorize mo na. So habang naglalakad ka, hindi mo pa rin. Amen. Yung pa rin nasisi mo, yung pa rin nire-recite mo, yung pa rin pray, read, pray. Make it your prayer. Amen. Ibig sabihin, hindi naman eksakto. Okay lang pwede eksakto, pero gawin mo ng iyo. Gawin mo na yung sabihin, you say it in a word that you understand. Amen. You say it in a word that you feel that it's yours. Amen. Amen? Hindi mo lang binabasa. Yeah. No, you're declaring it that the Word of God becomes yours. Amen. Ibig sabihin, buhay na sa'yo. Hindi mo na mamalaya niya, paglabas mo ng NTR o paglabas mo sa CR o paglabas sa kwarto, lumalakad ka na, iyong-iyo na yun. Amen. Amen. Hindi mo na makakalimutan. Amen. Pag kami tumatay ng problema, ano lang yan? Sisiw lang yan. The Lord is always with me. Amen. The Lord is before me. He will never leave me nor forsake me. Salamat, Panginoon, at hindi mo ako pinapabayaan. Lord, umaasa ako lagi sa pangako mo. Kaya ko ito, Panginoon, sapagkat Ikaw ay laging kasama ko. Ikaw ang nagpapalakas sa akin. Ikaw, Panginoon, nagbibigay ng buhay at ako ay nakakahinga ng dahil sa iyong awat, biyaya. Make it yours. Amen. This is how you pray, read it. Amen? Nakita nyo na? Alam nyo, pagka ginagawa nyo lagi, after some period of time, ang ganda mo na mag-pray. Why? Kasi pinipray mo na yung salita ng Panginoon. Amen. Kaya minsan natataka, paano siya natuto mag-pray? Kaya natin lahat ito. Amen. Kasi yung salita ng Diyos nagtuturo sa atin. Amen. O binigyan ko na kayo ng example. O halimbawa, for God so loved the world that you gave His one and only Son. Pwede mo ipag-pray yun. Amen. Papasasalamat. Salamat, Panginoon, at iyong pinag-ibinigay yung bukto na anak. Amen. Yes. At lahat ng taliwala sa Kanya ay nagkaroon ng buhay na walang hanggan. Kaya Lord, ang buhay ko ngayon ay walang hanggan. Sapagkat Ikaw ay aking tinanggap. At pangako mo, Panginoon, na kung si Jesus Cristo ay nasa akin na, ay ako'y may buhay na walang hanggan. Kaya Lord, gamitin mo ako na sa aking mga ginagawa, ang walang hanggang buhay mo ang siyang lalabas sa akin. Sa aking pagsasalita ay eternal life ang lalabas sa akin. Amen. It's a prayer. It's the Word of God. Amen. Amen? Amen. Pwede niyong gawin yan sa lahat ng verse na pwede niyong Amen. pray rin. Alam niyo, na i-memorize yung Bible, yung scripture.
When you pray with it, you memorize it. Yeah. At hindi naman malayan pagka nagpe-pray ka na, laman na ng prayer mo. Kasi ikaw lang. Amen. At hindi, you mean it because it's coming from your heart. Amen. Amen. Hindi mo na siya memorize. Naging iyo kasi ginagawa mo. Kasi dinideclare mo sa sarili mo. Amen. Amen. That's how to grasp and grab the promise of God and make it your life. Amen. Hello? Amen. Amen. Are you with me? Amen. Are you okay? Amen. See? Napakadali. Amen. Hindi mahirap. Amen. All the promises of God are yes. And amen. Alam nyo, i-declare mo lang yun. Lord, thank you Lord that yung promise mo are yes and amen. Yes! Tumayo ka, yes! Yes. Isa ginagawa mo sa bahay, tumisigaw, amen. Yes. O kaya punta ko sa terasa, amen. Okay, maya kay Lord. You can be you sa harap ni Lord. Amen? Amen? Amen. Are we good? Amen. Kasi kung kukunin ko na naman yung 20 minutes. Anyway, praise the Lord. Hallelujah. Thank you, Jesus. I hope that now, after this, Amen. I want to see the change Amen. on the way how you live your prayer life, how you live your life every day. It Amen. will change you from glory to glory. Hindi na mamalayan yun. After some time, saka mo lang malalaman, makikita. Thank you, Yes, Lord. Let's Lord. pray. Thank you, Jesus. Amen. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Hallelujah. Thank you, Father God. Ama, napakabuti mo sa amin. Yes, Lord. Salamat po sa iyong salita Amen. na kung saan, Lord, kami ay punong-puno ng pangako. Amen. Thank you. Ang buhay namin ay siksik ng pangako. Hallelujah. Ngunit, Lord, turuan mo kami na hindi lang ito isang deposito sa aming Amen. buhay, kundi ito'y maging saksi sa aming pong mga kilos, Yes, Lord. sa aming pong mga pasalita, Amen. at sa tungo ng aming pong pag-iisip, Amen. at sa aming pong pakikitungo sa kapwa, Yes, Lord. sa Lord, pagtuturing po ng bawat relasyon na mayroon kami, Panginoon, Amen. Yes. ay maranasan at maging halimbawa ang aming buhay sa iyo. Yes, Lord. Thank you. Maraming salamat na ikaw ay maluwalhati, Panginoon. Ito po ang samot dalangin para sa iyong kalawalatian. In Jesus' name. Amen. Amen. Praise the Lord.